Ang biofertilizer, halimbawa gumagamit ka ng 4 na bag ng urea, Okay. pwede mong tanggalin yung dalawa. Yung dalawa. 1 kilo lang ng biofertilizer, sapat na para matugunan yung inalis mo na 2 bag ng urea. Magkano ang presyo ng 2 bag? Siguro mga 3,000, 1,500 ang isang bag. Halimbawa. Ang 1 kilo ng bayan, less than 500 pa. So doon pa lang, tubo ka na ng 2,500. Tapos makaka-experience ka pa ng additional na yield. Mga 10, 15, yung Increase mga of yield. 50, Sir, despite of addition. nagbawas ka ng Urea. or chemical fertilizer, nagbawas ka, gumamit ka ng BioN. Yeah. So, in effect, nakatipid ka na. Malaki na And yet, tataas pa yung tataas na yield. And then, yung lupa mo, hindi na malalason. Ibig sabihin, yung bacteria na yun, gumagamit yun para yung lahat ng organic maging part na ng lupa. Yung kasing chemical, lason yan, hindi na. Apo. Sir, sa rice, on a per hectare basis, gaano kalaki yung i-increase ng yield? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Good news po sa lahat ng subscriber ng Agribusiness How It Works. Mamimigay po tayo ng libreng BioN. Ang gagawin nyo lang ay basahin yung video description box ng bawat video ng BioN dito sa Agribusiness. Yung link po na makukuha nyo sa YouTube para sa Google Form, yun lang po ang legit na link. Or mag-message po kayo sa Facebook page ng Agribusiness. Mamimigay po tayo sa individual farmers at mas maganda kung group of farmers po kayo para minsanan ang bigayan ng libreng BioN. Ito po ay para sa subscribers ng Agribusiness How It Works. Kaya mag-subscribe na po kayo. Kung titignan mo, napakadaming studies kasi. Ang conservative namin ginagawa 11% ng yield. 11%. Tapos saving. But if you look at recent studies, merong umabot na 2 times. Maraming Times studies 2. na gano'n. Tingnan Okay. yung mga research studies. Apo, na. apo. Yung recent, halimbawa ng biotech, 64% higher than the previous one. Recorded yun. The study. Nakikita. So, it also depends on ano ba yung pinagsimulan mo. Yung ano ba ang profile ng nutrient sa lupa, no? Pinagsimulan mo sa eksperimento mo. Kasi meron yung, kung minsan ilalagay mo sa mga lupa na batuhan, maliit lang ang diferensya. Yeah. Pero yung savings mo nandun na agad. Ang Pero savings mo is 50%, more than that, More than- 6 times. 6 times. 500 at saka 3,000, maybe 6 times. Okay. Yung 2 bagay 3,000, yung 1 kilo 500. 6 times. Doc, yung, di ba, na-discuss na natin, yung paggamit ng BioN ay mag-decrease ka ng gamit ng inorganic fertilizer. Yeah. Pag gumamit ka ba ng BioN, ito lang ang pwedeng gamitin na bioorganic fertilizer. Hindi ka pwedeng mag-mix ng ibang bioorganic fertilizer. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Nandun na yung epekto na kailangan mo, nandun na sa bayan. Pero kailangan mo pa rin kung meron pa organic, tayo ng manok, na gano'n, pwedeng gamitin mo yun. Yung mga organic, Oo, pwedeng organic, ihalo. pwedeng ihalo. Yun pa rin, aatakihin pa rin ng microorganism yun para maging available lang. Yun ang role ng biofertilizer. Lahat ng pwede nilang kainin o i-convert, ginagawa nila yun. So, ni-reduce mo yung inorganic, which is really the culprit
na naglalaso ng lupa, tapos yung ani mo at saka yung savings mo nandun na. So, napakalaking nito tulong sa ating magsasaka. Biro mo, halimbawa ating magsasaka ay 7.2 million hectare. Kaya-kaya nitong bigyan niya. Pag nilagyan mo halimbawa ng lahat yan, di 7.2 million kilos. Ang masasave mong urea is 720,000 kilos. 100 kasi 1 kilogram can save 100 kilograms of urea. Ang dami lang, 702 million kilos na ang value is about 21 billion pesos. Wow. Ang bio-N mo, magagamit mo siguro, wala pa 2 billion. 2 billion, 21 billion. In terms of pesos and tabo, 1 is to 10. In terms of usage, 1 is to 6. Sir, ang reklamo ng maraming farmers ay madami daw iba-ibang bioorganic fertilizer pero mahal. Ang bio-N po. Pinakamura sa lahat na makukuha mo ng nutrient. Bio. Pinakamura. Ihilera mo na lahat yan. Walang tatalo sa presyo ng bio. Kaya tayo ganito eh. With this, our production cost is low, so we can sell it at the lowest price. If it's really bidding, we can bid the lowest price. We are sure of that. Maganda yung planta natin, napaka-efficient. In full production, 24 tons a day nagagawa natin. A day? A day. Kung times 300 days, 7.2 eksakto. Inumpit namin ito, 7.2 million. Yung buong pangangailangan ng Philippine agriculture. Eventually, farmers makikinabang dito. Napakamura na, napakaganda pa. Tapos, na-realize namin na yung government tinanggal na kasi mga extension people. Na-devolve yun eh. Okay. So, kami na ang gumawa nun. In-anticipate namin na kailangan natin ng mga tao na magde-demonstrate. Paano ba gamitin ito? Paano ba namin mamamonitor dito? Paano natin masusupervise itong mga tao? Nandun ang mga tao namin. Handang-handa tayo na gamitin ito. Okay, ma'am. Ang next na pupuntahan natin. So, ito yung packaging, sir. Okay. Di ba, sinabi ni Ian kanina na from the bioreactor, i-mix yung bacteria from the bioreactor. Yung tawag namin M1, yung bacteria. And then yung M2, ayan yung pagkain ng bacteria. Okay. Dito namin ginagawa yung M2. Ini-sterilize yan. Dahil lahat ng laman dyan sa pakete ay sterile except for yung M1. Dahil gusto natin, isang bakterya lang yung nasa loob. Mag-multiply. Yes, yes. So from here, imimix yon, may formula yon. Trade secret yan, ma'am, yung formula. Dito, Ano po itong mga ito, ma'am? finished product. Finished product na rin yan? Oo, tapos ininid pa yan eh. So, di ba, basically tatlo yung raw materials natin for the biofertilizer. Okay. Yung sterile carrier, Okay. this is ito. Ito. The M1, which is the bacteria. M1, the bacteria. And then the M2, which is the pagkain ng the bacteria. pagkain. So, dito sila nagkita-kita. Ito. Napakadami. Sabihin mo lang sa amin kung saan farm, di-deliver namin. Hindi ka na magpipick, di-deliver namin, may tao kami doon. Apo, ganun po yung gagawin. Isang grupo ng co-op nagmi-meeting ka. Sandaan. Opo. Ito na po yung ano, no? Finished product. Sinisit namin sa Visayas and Mindanao. Ilan sa isang sako? Ilan sa isang sako? 20 kilos po yun. 20 kilos. 20 kilos is 20,000 ton. 20,000 hectares kung lalagyan. Up to 200 grams lang kasi yung ganun eh. Isang paket. 5 pakete, isang hektarya. 5 pakete, 1 hektarya. 200 grams sa isa. So, 1 kilogram yung 5. Opo. Isang hektarya po. Magkano po isang pakete, Doc? Pag retail? Sa 100 ang gusto namin dun. It's between
80 to 150 yan lumalakad. Well, Sa parang Shopee, 500. 500. 500 pesos. 500. Yun Mura. ang target. Ang mura. Dito tayo. Ayan, dito po tayo. Lahat ng planta, merong sariling laboratory. Ito yung media room. Ito yung media room. Oo. Ito yung smaller, by the way. Ito pa Oo. yung smaller na factory. Oo. Para dito sa factory na to, para ito sa planta na to, ito yung media room. Ayan, yung mga pagkain ng bakterya. Okay. Ito rin yung in-explain ni Sir kanina. ni Sir Yes. Ian. Oh, maliit naman ito, small. Oh. Oo. Ito naman yung microlab. Ito yung microlab. Oo. Ayan. Okay. Yan, ito po. Yun, nasa Ayun, nasa loob. actual bacteria. Actual Ayan. bacteria Actual yan. bacteria na talaga yan. Yung blue? Opo. Ito Oo, po yung ready blue. for harvest na for tomorrow. Ayan. Nakikita, oh. Bacteria na yan. Bacteria na. Ready for Production. packing bukas. Okay, puntahan natin Okay. sir yung yung packing. Punta po natin. Dito yung mixing tank. Ayan. Parang semi-liquid. O powder po talaga. Actually, sir, kung magsisettle na yung liquid dyan, moist, parang moist siya na powder. Moist na powder. Dahil 20% ang liquid eh. 80% 20%. yung solid. Ma'am, yung gagamitin sa rice at gagamitin sa corn, magkaiba ba yun or the same? Magkaibang bacteria. Magkaibang bacteria rin. Bacteria. Magkaibang species. Oh. So very specific. Hindi mo pwedeng gamitin to for corn kung rice siya. Ayan oh. For rice kasi to eh. So hindi mo pwedeng gamitin sa corn to. Meron ng studies ngayon yung biotech na itong for rice ay pwedeng gamitin for all crops. For all purposes pwede. Oo. Dahil nag-aano na yung ating R&D. Diba? That's a result of having R&D. So itong bacteria na to ay pwede rin Pwede for na. crops. So Lahat ng crops, vegetables, fruit trees, pwede rin. Ornamental plants, ornamental plant. pwede rin. Or grapes. Itatry ko po ito. Okay. Sobra. Sobra ng 100 gram. Huwag lang kulangin. Dito po pala yung instructions. 5 sachet, yan yung sinasabi ni Doc, 5 sachet per hectare. So, isi-seed coat mo talaga. Isi-seed coat mo. Oo. Pwede rin na tumubo na yung seedlings, ibabad mo. Ano po ang next step papakita natin, ma'am? Ito na yung finished product, sir. And then ito, for packing na lang yun. Tapos yan, inimedian parang ma-distribute yung liquid doon sa carrier. Para sa safety nung tao namin dito, sir, Ako na po. meron kami mga dust collectors. Di ba yung carrier kasi dusty yun eh. So meron, habang binubuhos yon, niloload, may dust collectors, parang hahigupin yung
Oo, dust-free yung ating environment. No, I see. Number 2, para rin sterile yung ating area, meron kami diyang mga UV lights. UV. Ayan, no? Ay, pakita ka natin, ma'am. Yung mga maliliit dyan, yung fluorescent lamps. UV lights yan. Yung mga to. Okay. Ayan, yan. Yung maliit. Siniswitch on lang yan namin sa gabi. Sa gabi lang. Siniswitch on lang namin sa gabi. Time na wala na mga tao dito. To sterilize the area. Para walang contamination. Mahirap pag magkaroon ng contamination. Oh, I see. Masayang yung ating Production. bacteria. Masayang yung ating bacteria. Ito po yung setting namin ng UV light. Okay. Every after po ng production, pag wala na pong tao, Oo. automatic na po siya. Bubukas na po lahat yung aming UV lights. I see. Magkakaroon Ang ginagawa naman ng UV lights, para po mapatay yung mga unnecessary bacteria, yung mga may sterile Yung buong kwarto? Yung buong kwarto. Lahat po yan, automatic na po yan. Tapos this room din po ay equipped din po ng HEPA filter. HEPA? Meron po itong HEPA filter. Itong aming Filtered na. Filter din yung Parang hangin. fresh air na papasok, tapos mapipilter niya sa HEPA, tapos meron din mag-exhaust. Para yung lahat nung nandito na mainit na hangin, may labas din. May labas lahat. Pagka naka-on na UV light, huwag kang papasok. Oo. Mababaog ang itlog mo. Yan warning ko sa iyo. Ah. Matadali. Kaya may warning, anong oras tayo nagaganon? Kalimitan po natin 11 eh. Pagka wala ng tao. Oo. Kasi pagka may tao dyan, talagang madadali ang itlog mo. Mm-mm. Yun ay katotohanan yung sir. Mahirap yung magnanakaw. Hindi niya alam na may UV. Hindi niya alam. Oo, bigla bubukas ilaw niya. Masisinagan siya nun. So, yun ang mga little things na hindi mo makikita siguro sa iba. Apo. Yung kwarto natin, malinis. Mm-mm. Dust, wala. Pagpasok ng hangin, malinis. Filtered. Ang kwarto, may UV light, na sterilize pagkagabi. Eh kasi ang hinahawakan dito, buhay, microorganism. Dapat, yung lahat ng environment niya, malinis. Pagka kasi nalalagyan ng ibang microorganism yung bio-in mo, maglalaban-laban pa yan. Hindi na pure. Yung kanyang stability ay affected. Yeah. Kaya, tignan mo yun pag nagbisita ka sa ibang planta. Okay. Dami. Yung mga dekahon na yan, para sa Luzon yan, maganda dati. Kasi ito ang ginagamit namin sa delivery, truck lang. Truck. Pero pagka sa Visayas Mindanao, ipinagbabatuhan niya sa barko eh. Na kailangan mo sako. Masisira yan. Hindi to, pag binato-bato nila, hindi to Hindi mo yung plastic, hindi mo magagalaw yun. Gagalaw ng galong konti, pero wala halos yun. Walang damage. Eh yun, sigurado ko mawawasak yung pagpapita. So yung delivery namin sa Luzon, nakakamada sa truck yan. Kahon. Dami. Itong nakasako, pang base meal lang namin kasi sinasakay sa container ho. Yun ang lotson namin, parang kape eh. Ayun o, mga nakakarton, nakabox, madaling i-deliver. Kanya lang ngayon, nagustuhan na nga, pati Luzon, ito na lang. Sako na lang din daw. Mas okay daw, mas maraming kakasya sa truck. Kasi mas flexible kasi, yung... Oo, yun. Sasakay pa ba kayo sa kotse? Hindi, nagyayabang lang yung driver ko. Hindi ko naman siya tinatanong. Baka akala niya aalis. Chemical lab. So meron tayong micro lab at saka chemical lab. Yung micro lab yung nakita natin Yung nakita kanina. natin doon. Oo. So dito yung meron kaming dalawang HPLC for analysis ng vitamins, minerals. Sa premix to, sir. Sa premix, dahil meron premix to. merong Ibang- negosyo si Doc nga ibang for premix. produkto. Oo. Vitamin at saka mineral premixes. So, mabilis at saka Mabilis. mas accurate. Accurate. At
safe na sa mga chemist, hindi na katulad nung unang Yung mga panahon. disgrasya. Oo, yung lumalabas pa yung fumes, gano'n. Ngayon, hindi na eh. Accurate na yung result, mabilis pa yung result. Mabilis. Sa kada batches, ay Mag-iiwan kayo. iiwan kami ng samples eh. Mhm. Oo. Up to expiry date. Dahil kung halimbawa magkaroon ng problema, ay madaling balikan. Balikan. Oo, Para makita nyo yung rinereklamo kung totoo. yes. Pag-aaralan siya. So, tinatago namin dito. Up to expiry date plus 1 year. May 1 year pa May after. 1 year pang, palugit. After So, natitest expiry nyo, date. ma'am, no, na kahit na expiry, tapos nag-work pa rin pala, kasi natitest nyo dito. Oo, matitest namin. Natago lang namin yan just in case may problema, may ano doon sa Ito rin po. product. Retain samples din ito, but this is raw materials. Raw Yung- materials naman. Oo, yung nandoon ay finished product. Finished product. Oo. Oo. Lahat ng raw materials nga pumapasok ay tinitest. Tinitest. Ah, Tapos kinikip din. yes. Sa analysis, mas maraming analysis itong feeds na Feeds. yan. Dahil yung feeds, may vitamins at saka minerals. Pagdating naman sa production, physical mixing lang ang feeds eh. Mabilis lang. Oo. Ang sa ano naman, dito sa bacterial fertilizer, ang mahirap doon, yung growing ng bakterya, yung pagpapadami ng bakterya. Yan yung nandoon yung pinaka-technical nga side eh. At saka dapat walang contamination. Dapat walang ibang bakterya mga makakapasok doon sa pakete natin. Hindi kami talaga nagpapapasok ng visitors dun eh. Kasi Kami lang, ma'am. Kayo nga lang eh. disinfect lahat eh. Oo. After this, Evidence. hindi nila dapat lahat yan eh. Kasi kung Wow. hindi nila masisira ang bacteria mo. Tara, we have lunch. Let's go po. Sir. Kung naglalag, pakita natin yung kinuha mo. Apa. Meron kami tinatawag na heavy metal sa screening. Oo, ma'am. Mercury, lead, Oo. arsenic. Pagka nakita namin sa material namin yun, nire-reject nila. Reject ka agad. Kasi masama sa kahit yung masama sa tao. Huwag mong lalagyan ng kahulugan. Parang nakikilit yan pa. Good news po sa lahat ng subscriber ng Agribusiness How It Works. Mamimigay po tayo ng libreng Bio-N. Ang gagawin nyo lang ay basahin yung video description box ng bawat video ng Bio-N dito sa Agribusiness. Yung link po na makukuha nyo sa YouTube para sa Google Form, yun lang po ang legit na link. Or mag-message po kayo sa Facebook page ng Agribusiness. Mamimigay po tayo sa individual farmers at mas maganda kung group of farmers po kayo para minsanan ang bigayan ng libreng Bio-N. Ito po ay para sa subscribers ng Agribusiness How It Works. Kaya mag-subscribe na po kayo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.